Okay, Sunday, daily episode 3379, 3380, and 3381. Hindi tayo naka-upload kahapon dahil masyadong maraming naka-walk-in na magpapareading, magpaparitual. Kaya, naubos ho yung panahon natin. At maraming salamat nga po pala doon sa mga clients ko na naniniwala at doon pa rin sa mga clients ko na patuloy na nagbibigay ng mga referrals sa lahat-lahat, mapa-online at mapa-personal. Okay? So ito, kukuha tayo ulit dito ng 3 para alam natin kung ano ba yung meron sa Sunday natin. Lalong-lalo na, di ba, kakatapos ng solar eclipse, tinamaan lahat ng kamalasan, kamalasan sa pera, sa pag-ibig, at sa lahat-lahat ng bagay. Dito tignan natin. Una, greatness, di ba? Pangalawa, play. Uy. And pangatlo, partnership. Okay. So, parang napupunta siya, no? Sa usaping dapat mong pagpipilian sa buhay. Una kasi, yung greatness is kailangan mong mahalin yung sarili mo, no? Matuto ka sundan kung saan ka nararapat. Kasi may mga bagay na kahit gusto mong maging nurse, pero hindi kaya ng magulang natin, no? Kaya napipilitan tayong maging working student muna sa mga 2-year course, or minsan napupunta tayo sa mga TESDA para lang talaga magkaroon tayo ng qualification sa gustong mag-abroad, sa gustong makapasok dito domestic na mga trabaho, para lang ma-overcome mo yung mga basic na mga problema sa buhay. Kasi kapag hindi ka gumawa ng paraan na matuto, no? Or maging flexible sa buhay, hindi mo ito kakayanin ang pangalawang card, which is the play. Kasi kailangan mong laruin o kailangan mong tanggapin sa sarili mo na kahit ano pa ang meron dyan, maliit man na sahod, basta magpasalamat ka at may sahod ka. Huwag ka lang maging abuso, huwag ka lang sumuko, di ba? Kailangan mong i-dive yung sarili mo doon sa kung ano man ang meron. Kasi, ibig sabihin, kung nagtapos ka sa kurso na medical, at wala pa talagang pagkakataon na matanggap ka kung saang ospital, saang clinic, di ba? Yung gagawin mo is maghahanap ka ng alternative na trabaho kung saan ka kikita na hindi ka na magiging pabigat sa magulang mo. Ngayon, ito namang huli is partnership. Yung partnership kasi na tinatawag malawak. It's either go ka sa business, sa relasyon, no? Or ito yung partnership na meron ka sa mga alaga mong hayop, partnership sa mga siblings mo, sa parents mo, at sa mga relatives mo. Pero, bottom line doon is, kahit kanino ka man magkaroon ng partnership, tanggapin mo yung sarili mo na unique ikaw, may sarili kang personality, no? Maging komportable ka. Kasi minsan may mga tao na nahihiya dahil pakiramdam nila is hindi sila bagay or hindi sila karapat-dapat. Lalong-lalo na sa relasyon na. Kasi ito kalimitan ang problema. Kapag ikaw si lalaki, no? Tapos si babae ay kababata mo, magkababata kayo. Dumating yung pagkakataon na binigyan ng panahon na ang isa sa inyo ay umunlad. So, halimbawa, si babae, no, napaaral ng magulang, napagtapos, at nagkaroon siya ng magandang trabaho. And then, dumating yung panahon, bumalik siya sa lugar niyo, nagkita kayo, nag-aalangan ka na, kasi pakiramdam mo, hindi ka bagay para sa kanya. Kasi, lumaki kang mahirap, o sabihin natin hindi masyadong mahirap, pero hindi ka nakapagtapos. Yung iba nandoon na sa construction, yung iba nandoon na sa ibang
skilled na trabaho. So, ganun din sa side ng ganun din sa side ng babae. Minsan kapag nagtatrabaho si babae, lalong-lalo na sa isang opisina, kapag yung nagustuhan mo or nagkagusto sa'yo is manager mo, boss mo, ang laking chismis niyan sa paligid. Ganon din sa mga overseas worker, sa lahat-lahat. At ang isa pa sa pinaka-basic siguro na problema is kapag nagtagpo at nagmahalan yung isang mahirap at isang mayaman. Kasi napakalaking gulo nun dahil yaman at prinsipyo ang maglalabanan doon. So, unang matitikman doon ng nagmamahalan is insulto sa bawat kabila partido. 'Di ba? Makaka-relate kayo diyan. Kaya dito, kung babalikan mo patras, nagmamahalan kayo, ini-enjoy niyo yung sarili niyo, nagpapasalamat kayo, 'di ba? Yan yung umpisa. Pero pagdating sa dulo, may mga tao na hindi masaya sa pagsasama niyo. May mga tao na bias sa mga opinion niyo sa buhay. Wala na tayong magagawa doon, gano'n na talaga sila. Pero, meron din namang mga tao along the way na magbibigay sa'yo ng payo na magugustuhan mo, magiging gabay mo, magiging mentor mo. Nasa sa'yo na yon kung pakikinggan mo or palalagpasin mo. Kasi, kung yung taong yun nagbigay sa'yo ng magandang warning at pinabayaan mo, tapos nangyari sa dulo, magsisisi ka, 'di ba? Halimbawa, etong usaping ito sa daily episode natin na nagmamahalan kayo. Isang mayaman, isang mahirap. Ngayon, pilit kayong pinaghihiwalay ng pamilya ng mayayaman dahil sa ayaw nila sa mahal mo. Ngayon, siyempre gagawa ng gulo, gagawa ng kwento, gagawa ng skandalo para lahat-lahat magkaroon ng hustisya. Ngayon, kung lahat 'yan magkaroon ng hustisya, maghihiwalay kayo, 'di ba? So kung darating ka sa punto na hindi nyo kaya na maghiwalay, yung gagawin nyo siyempre is magpa-ritual kayo. That's the love ritual. Iba yung love spell sa love ritual. Yung love spell kasi is para siyang mang-aakit ka ng isang tao. Mild siya kumpara sa gayuma. Kasi yung gayuma instant eh. So kaya nga, lagi kong sinasabi sa tao, love ritual is fixing o yung pag-aayos sa dapat ayusin. Pero yung love spell is providing another chapter na makakadagdag pa posible sa problema ng tao or sa paligid ninyo. Ganon yun. So, when you cast a spell is far different when you pray a ritual. Pero yung ritual kasi, there are two sides, which is the dark and the white side of ritual. Yung white side mostly is yung mga healing process, recovery process. Yung dark side is, ito yung mga taong nambabarang, nangkukulam, sinusumpa ka, ginagayuma ka. So sana ma-identify ng lahat ng viewers or kung gusto nyo i-spread itong video na to, you just have to spread it sa mga tao na they are not aware of it. When you say that you go with love spell, wealth spell, that is temporary. Because a spell has an expiration and it's not always continuous and it will never be permanent. Kaya maniwala kayo. Kaya nga ako nagkakaroon ng napakaraming bashers dito. Because I was explaining the things, the difference between a spell from a ritual, from white witch to black witch. And then some other stuff. No? And some of my videos as well, pwede nyo mapanood doon sa YouTube. Hindi ko lagi siya ma-update sa Facebook and then sa IG dahil sa dami po ng clients ngayon, no? And since pa naman doon, kaso nga lang talaga, kinakapos, kaya nga ako namamaos. So we will proceed with the special episode. Thank you.